Stanley Sr. or Stanley Jr.? Biro nito sa kanya. Stanley Jr. po. Ilang taon na? Pasimpleng tanong niya sa edad ng mahal niya. Ng kaibigan niya. 30 years old na iyon. Pero mukhang 22 lang ano. Sobrang gwapo kasi na lalaking yun eh. Napaisip siya. 30 na pala si Pogi. Hindi nga halata dahil akala niya kasing edad niya lang ito. Hindi niya akalain na 10 taon ang agwat nila. Alam mo bang ako din ang makeup artist niya? Nakikinig lang si Mrs. Scott habang chinichika siya ng makeup artist habang inaayusan din ito ng ibang makeup artist. Nagme-makeup po si Pogi? Bakla po ba siya? Tumawa ito ng malakas sa inosenteng tanong niya. Nanlaki pa kasi ang mata niya sa pagtatanong. Naku, baka halikan ka dun kapag narinig ka niya. Anyway, hindi naman makeup na pambabae ang ginagawa ko kay Sir Stanley. Pang photoshoot lang at very light lang kapag may interviews at may events na pupuntahan siya. Napatangu-tangu siya. Parang ayaw niya kasi munang pag-usapan si Pogi dahil lalo lamang niyang namimiss ang binata. Pagkatapos siyang ayusin ng makeup artist ay gandang-ganda sa kanya ang lahat ng nandoon sa pribadong room ng salon. Pagmamayari pala ni Mrs. Scott ang salon na iyon kaya doon talaga nagpapaayos ng personal si Mrs. Scott tuwing may okasyon. Gosh, ganda mo anak. Lalo kang gumanda. Exaggerated na pagbati sa kanya ni Mrs. Scott pagkatapos niyang ayusan at bihisan na isang simpleng royal blue dress na hapit na hapit sa kanyang katawan. Siya ang pumili ng dress na iyon dahil pinapili siya ni Mrs. Scott. Ang napili niya isang royal blue dress na mababa ang neckline. Nais niya kasi ipakita ang kanyang hinaharap. Ewan ba niya pero yun ang nais niya. Lalo na nasabihin ni Ricky no isang gabi na mahilig pala si Pogi sa babaeng malaki ang hinaharap. Hindi man kasing laki ng dibdib ni Vivian ang kanyang dibdib ay paniguradong may laban naman ang hinaharap niya. Grabe ang cleavage siya. Parang sinasadyang ipakita. Kinurot siya ng makeup artist sa kanyang tagiliran kaya namula ang kanyang mga pisngi. Halata nga ba? Parang gusto na tuloy niya magpalit ng dress. Bakit ba kasi niya napili ang dress na iyon? Aminin niya man o hindi, alam niyang dahil iyon kay Stanley. Gusto niya iparating sa lalaking iyon na meron din naman siyang maipagyayabang. Huwag mo nga asarin ang anak ko. Namumula tuloy oh. Don't worry Eunice, bagay na bagay sa'yo. Nag-matured ka ng konti at lalong gumanda. Kaysa naman magpatalo ko sa mga babaeng umaaligid sa anak ko, hindi ba? Tama iyan, lumaban ka. Naku, hindi naman po ako nakikipagkompetensya sa nobya ni Pogi. Ito lang po talaga ang napili kong isuot na damit dahil magandang tela at paborito ko ang kulay. Pero hindi po talaga ito dahil kay Vivian at Leia na iyon. Hindi po talaga. Nagkatinginan ng makeup artist at si Mrs. Scott dahil sa kanyang sinabi. Bago sabay na natawa ang mga ito dahil lalong nahalata ng mga ito ang motibo niya sa pagsusuot ng ganoon. Nahiya tuloy siyang lalo. Sino naman ang Vivian at Leia na iyon anak? I never met them. Kung sino man ang mga iyan for sure, baliwala lang yan sa anak ko. Never pang nagseryoso sa babae ang batang iyon. Ngayon pa lang. Taas baba pa ang mga kilay ni Mrs. Scott nang sabihin nito ang mga huling salitang sinabi nito. Makahulugan siya nitong tiningnan na para bang sinasabi nito na ngayon palang nagseryoso si Stanley sa isang babae at siya ang sineseryoso nito. Napanguso tuloy siya. Imposibleng seryosohin siya ni Pogi dahil hindi nga ito nag-text man lang buong araw kahapon dahil kasama nito ang nobya nito. Hindi na lang niya binigyang kahulugan ang sinabi ni Mrs. Scott. Tahimik lang tuloy siya habang nasa loob sila ng kotse nito. Medyo late tayo ng 30 minutes. Paniguradong naghihintay na sila sa atin. Panay ang tingin ni Mrs. Scott sa orasan ng cellphone nito. Napaka-traffic kasi ng mga oras na iyon dahil may aksidente raw sa kalsada na dinadaanan nila. Naipituloy sila sa sobrang bagal ng usad ng trapiko. Napapatingin rin si Eunice sa kanyang cellphone. Wala pa ring text si Stanley sa kanya. Hindi ba siya nito naiisip o naaalala man lang? Asakit tuloy ng munting puso niya. Parang ang bigat din ng kanyang pakaramdam. Nang makarating sila sa mansyon ay napakaraming tao na nandoon sa garden. Bigla tuloy nahiya si Eunice dahil napakarami palang imbitado para sa welcome party na iyon para kay Stanley.
Halatang mayayaman ang mga bisita ng pamilyang Scott na nakakasalubong nila. Binabati ng mga ito si Mrs. Scott. Nakayuko lang siya habang naglalakad sila ng ginang. Hawak-hawak pa nito ang kamay niya. Alam niyang napapatingin sa kanya ang mga taong nadaraanan nila dahil siguro kasama niya si Mrs. Scott. Nagtataka siguro ang mga ito kung sino siya. Mga desente at formal ang mga kasuotan ng mga kalalakihan. Halos lahat ay nagagwapuhan sa suot na tuxedo ng mga ito. Magaganda mga dress naman ang suot-suot ng mga kababaihan. Ang sabi ni Manang Ising, marami daw artista ang imbitado dahil maraming kaibigan si Pogi sa showbiz na mga naging pasyente nito noon. Excited na nga ang mga katulong ng mansyon dahil makakakita na naman daw ang mga ito ng mga gwapong artista at inaabangan ng mga ito ang magpipinsan na Davis. Ewan ba niya kung sino ang mga iyon? Ang tanging kilala niya lang sa mga Davis ay sila Ricky, Lance at Chris dahil ang mga ito ang sumundo sa kanila ni Stanley sa bahay ng tiyuhin niya. Oh, ayun palang anak kong Pogi. Parang tubalon ang puso niya dahil sa sinabi ni Mrs. Scott. Mabilis siyang napatingin sa tinitingnan nito. Kulang ang salitang gwapo upang describe niya ang kagwapuhan taglay ngayon ni Stanley. Kahit napapalibutan nito ng mga nagagwapuhang lalaki sa paligid nito, ay talaga namang angat na angat pa rin ang kakisigan nito para kay Eunice. Napalunok siya na magtama ang kanilang mga mata. Ngingiti sana siya dahil nakangiti ito habang nakatingin sa kanya ngunit hindi niya magawang ngumiti nang mapatingin siya sa babaeng katabi nito. Walang iba kundi si Vivian. Napakaganda nito sa gabing iyon. Mukhang masaya rin ito. Ayaw na niyang tingnan na nag-uumapaw nitong dibdib dahil lalo lamang siya nai-insecure. Pinagsisihan niya tuloy ang paglabas niya ng kanyang cleavage dahil walang sinabi ang dibdib niya sa malaking dibdib nito. Parang may kumurot sa puso niya dahil doon. Ayaw na sana niyang lumapit sa mga ito ngunit hawak-hawak ni Mrs. Scott ang kamay niya. Mom, bakit ngayon lang kayo? Bumalik si Pogi sa pisngi ng mommy nito bago ito tumingin sa kanya. Long story anak, nasaan ang daddy mo? There. Itinuro ni Stanley kay Mrs. Scott ang kinaroroonan ng daddy nito habang hindi pa rin tinatanggal ang tingin nito sa kanya. Para bang nagagandahan nito ng sobra sa kanya. Sige, pupuntahan ko lang siya doon. Ines darling, iwan na kita dito kay Stanley. Wala siyang nagawa dahil mabilis pa sa 4:00 umalis si Mrs. Scott at iniwan siya doon sa harap ni Stanley. Nakaramdam siya ng hiya dahil nandoon din ang girlfriend nito at ang 5 lalaking kaibigan nito. Ay, mutik na kitang hindi makilala. Bati ni Pogi sa kanya na para bang hindi siya nito pinabayaan kahapon. Napakaganda ng ngiti ng Hudyo. Sobrang gwapo, nakakainis. Hindi siya ngumiti dahil masama ang loob niya. Lalo namang napangisi si Stanley na makita ang reaksyon niya. Sungit naman. Tinignan niya ito ng medyo masama para iparating dito na naiinis siya. Nagugutom na ako eh. Pagdadahilan niya at iniwanan niya na lang ito. Wala siyang pakialam kung isipin man ng mga kaibigan nito na bastos siya. Ayaw niya lang kasi talagang kausapin si Pogi dahil nagdaramdam siya. Eunice, galit ka ba? Hinawakan ni Stanley ang kanyang kamay. Sunundan pala siya ni Pogi hanggang sa loob ng mansyon kaya napataas ang kilay niya. Nais na kasi niyang pumunta sa kwarto niya. Ayaw na niya makisali sa party na iyon dahil wala naman siyang kahit na isang kakilala sa mga tao doon. Bakit naman ako magagalit sa'yo? Tinanggal niya ang kamay nito na nakahawak sa kanya bago siya nagmadaling maglakad patungo sa hagdanan. Hey, saan ka pupunta? May party pa? Party mo iyon. Hindi ko naman party iyon eh. Wala naman akong kakilala sa mga bisita mo. Pero dapat nandoon ka din. Sayang naman na ibinayad ni mommy sa pagpapaayos sa'yo kung babalik ka na sa room mo. Hindi niya ito pinansin na tuloy-tuloy pa din siyang naglakad papunta sa kwarto niya. Inis, sorry na. May kinailangan lang akong gawin kahapon. Hinarap niya ito nang makarating sila sa tapat ng kwarto niya. Bakit pa kasi siya sinusundan nito? Bakit ka nagsasorry? Galit ba ako ha? Hindi naman eh. Hindi naman ako galit dahil kahit isang text man lang hindi mo ako naalalang i-text dahil kasama mo lang yung nobya mo. Hindi ako galit. Bakit naman ako magagalit kung wala naman akong karapatan na magalit? Bumalik ka na doon sa party dahil hinihintay ka na ng nobya mo. Hindi na niya na ituloy pa ang mga gusto niyang sabihin dahil hinapit na nito ang kanyang bewang at siniil ng halik ang kanyang labi. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa ginawang paghalik ni Stanley sa kanyang labi. Ramdam niya ang mainit at malambot nitong labi na nakadampi sa mga labi niya.
Ramdam din niya ang higpit ng pagkakahapit nito sa kanyang bewang na para bang ayaw siya nitong pakawalan. Hoy, Pogi! Bakit mo ko hinalikan? Nalalaki ang mga matang tanong niya kay Pogi dahil pagkatapos siyang halikan nito ay pilyo itong ngumiti at tumalikod na sa kanya. Ang dami mo kasi sinasabi eh. Tara na, Eunice. Namumula ang pisngi ni Pogi nang maglakad itong palayo sa kanya. Ayoko. Tangging niya habang napahawak siya sa kanyang dibdib. Napakalakas kasi ng tibok ng kanyang puso at parang lalabas iyon sa kanyang dibdib. Stanley just took her first kiss. Alam ba nitong first kiss niya iyon? Bakit kaya siya hinalikan nito? Muli itong humarap sa kanya at napahawak sa pagitan ng mga mata nito na para bang hindi malaman kung paano ba ipaliliwanag sa kanya ang sitwasyon. Halika na, Eunice. May sasabihin ako sa iyo mamaya eh. Masisira ang plano ko kung hindi ka sasama sa akin pabalik sa party. May halong paglalambing ang tono ng boss nito habang nakatingin sa kanya. Umiling siya bago siya napayuko. Baliwala lang ba kay Stanley ang paggalit nito sa kanya? Ayoko talaga sumali sa party. Nga pala, uuwi na ako bukas sa bahay ko dahil sa tingin ko naman hindi mo na ako kailangan dito. Paalam na, Pogi. Masaya ako't nakabalik ka na dito sa tunay na mundo mo. Pinigilan niyang mapahikbi dahil sa madamdamin niyang pagpapaalam kay Pogi. Hindi niya akalain na ganito ang magiging katapusan ng pagsasama nila. Sana pala hindi na siya sumama sa Manila para magagandang alaala na lang ang babaunin niya. Ngunit ngayon parang pinipiga ang puso niya sa paghihiwalay nila. Kahit wala man silang naging relasyon ay alam niyang minahal niya na ito noong unang araw pa lang na makasama niya ito. Akmang bubuksan na niya ang pinto ng kanyang kwarto na magmadali sa Stanley na lumakad pabalik sa kanya. Ay, napasinghap siya nang muli siyang hapitin ni Stanley sa kanyang bawang at tinitigan nito ang kanyang muka. Sa tingin mo ba'y pauuwiin pa kita, Eunice? Ano? Kunot noong tanong niya. Napalunok siya dahil punong-punong emosyon ng mga mata ni Pogi sa mga sandaling iyon habang nakatitig ito sa kanyang mga mata. Gusto kita. Gustong gusto na kita, Eunice. Hindi ako papayag na magkahiwalay tayo dahil kahit saan ka pumunta ay susundan lang kita. Para siyang nabingi sa sinabi nito. Hindi pa man siya nakakapaghuma sa sinabi nito, ay bigla na lang siya nitong hinalikan sa kanyang mga labi. Mariin at punong-puno ng pagmamahal ang ibinibigay nitong halik sa kanya. Ibuka mo ang bibig mo, Eunice. Hoy, mga batang ire, naglalaplapan pa talaga kayo rin eh. Para silang binuhusan ng malamig na tubig nang sumigaw si Manang Ising sa di kalayuan. Bitin na bitin si Eunice sa halikan nila ni Pogi dahil nakakaadik pala iyon. Nakagat niya ang kanyang labi at mabilis silang naghiwalay ni Stanley. Iyang-iya ito sa kanya dahil pulang-pula ang pisngi nito. Mukhang masayang-masaya din ito dahil may pilyong ngiti ang mga labi nito nang humarap kay Manang Ising. Wrong timing ka naman, Manang Ising. Sabi ni Stanley sa mayordoma bago nito pa simpleng hinawakan ang kanyang kamay. Sus Maria Joseph, bakit kayo naglalaplapan ng ganoon? Kayo na ba ha? Kanina pa kayo hinahanap ng mommy at daddy mo, Stanley. At ikaw, Eunice, ano yung suot mo ngayon? Ang ganda mo. Ang halay ng suot mo. Kaya ba naghahalikan na kayo sa labi ha? Manood ka na lang, Manang, mamaya sa speech ko. Sabi ni Stanley kay Manang bago siya nito hinilang pababa ng hagdanan habang hawak nito ang kanyang kamay. Kinandatan pa nito si Manang Ising kaya lalong umusok ang ilong ng matanda. Managutan mo yung dalaga ko. Papaluin ko talaga kayo. Pahabol na sabi ni Manang Ising. Pogi, ayoko talaga sumali sa party dahil nandoon ang nobya mo. Tumigil siya sa paglakad nang maalala niyang nandoon ang nobya nito. Umarap si Stanley sa kanya at may kakaibang kislap ang mga mata nito. Napansin nitong kumalat ang kanyang lipstick kaya naman pinunasan nito ang gilid ng kanyang labi. Natutokso itong halikan siyang muli ngunit nagpipigil lang ito. Napalunok naman siya ng dampian ng mga daliri ni Stanley ang gilid ng labi niya. Wala akong girlfriend. Pagkaka-girlfriend pa lang. Si Vivian? Wala lang yun sa akin. Magkasama kayo kahapon at di mo nga ako naalalang i-text. Magkasama kami kahapon dahil nakapag-break na ako sa kanila ni Leia. Huwag nang humaba ang uso mo, baby, dahil baka hindi na ako makapagpigil at mahalikan kita ulit. Parang tumalon ang puso niya dahil natuwa siya sa sinabi nito. Nakipaghiwalay daw ito sa mga nobya nito. Ikinatuwa iyon ng puso niya kahit alam niyang maling maging masaya sa heartbreak ng iba.
Pero bakit hindi mo man lang ako tinext kahit isa? Gusto ko kasi mamiss mo ko at naiinis kasi ako sa pakikipagkilala mo kay Patrick. Hindi kita tinext kahapon pero pinuntahan naman kita sa kwarto mo nung tulog ka na. Itanong mo pa kay Manang Ising. Doon sana ako matutulog sa tabi mo kagabi pero napagalitan lang ako ni Manang. Ha? Nagsasalos ako, Eunice. Ayoko may ibang lalaki lalapit sa'yo. Ayoko ngingiti ka sa ibang lalaki dahil para akong mababaliw. Sanay akong sa akin lang atensyon at mga ngiti mo. Sanay ako na tayong dalawa lang. Sinabi ko sa'yo kanina na gusto kita. Hindi ko alam kung kailan nagsimula basta alam ko gustong gusto na kita nung nasa isla pa tayo. Kinurot nito ang pisngi niya habang nakatingin ng kakaiba sa kanya. Walang kasing saya ang puso niya dahil sa mga narinig niyang sinabi nito. Gusto mo ako? Gustong gusto. Napalunok siya habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Stanley. Stanley, anak! Nariyan lang pala kayo. Akala ko ba may speech ka? Tumingin si Stanley sa mami nito na bigla itong sumulpot sa di kalayuan at kinakawayan na sila na lumapit dito. Come with me, Eunice. Makinig ka sa mga sasabihin ko. Hinawakan na ni Stanley ang kanyang kamay at magkahawak kamay silang lumabas papunta sa party area. Hindi naman maintindihan ni Eunice kung ano ang gagawin ni Stanley ngunit may pakiramdam siya na ikatutuwa niya iyon ng sobra. Magiging nobyo na ba niya si Stanley ngayong gabi? Napapayuko si Eunice habang nakatayo sila ni Stanley sa gitna ng stage kung saan nandoon din ang daddy at mommy nito. Mahigpit na hawak ni Pogi ang kanyang kamay kaya naman ang ilan sa mga bisita sa welcome party na iyon ay sadyang napapataas ang kilay at nagtataka kung sino siya sa buhay ni Dr. Stanley Scott Jr. Bakit siya kasama ng pamilya nito sa stage? At bakit hawak-hawak ng gwapong doktor ang kanyang kamay? Yan ang mga katanungan sa mga isip ng mga bisita ngayong gabi. Who's that girl? Taas kilay na tanong ni Tina kay Vivian. Kasalukuyang magkatabi ang dalawa. Samrat. Naiiritang sagot ni Vivian habang inggit na inggit ang mga ito sa ipinapakitang espesyal na pagtrato ni Stanley sa dalagang probinsyana. Naiirita sa Vivian sa babaeng iyon dahil nakipaghiwalay si Stanley sa kanila ni Leia kahapon. Tuwang-tuwa pa naman silang dalawa ni Leia dahil nagsabi si Stanley na nais daw sila nitong makausap. Nagmagandang loob pa nga si Vivian na sunduin si Stanley sa mansyon dahil inakala niyang dadalhin siya nito ulit sa kwarto nito katulad noon. Ngunit laking dismayan niya na lapitan sila ni Stanley at tapatin na nais na nitong itigil kung anumang relasyon ang meron sila. Hindi niya tuloy maiwasang maalala ang nangyari kahapon na labis na ikinababa ng pride niya. Hindi niya matanggap na dahil lang sa babaeng probinsyana ay ipagpapalit sila ni Stanley. Seryosong umupo si Stanley sa tapat nila. Naisa na nilang tumabi sa tabi nito ngunit masungit lang sila nitong tiningnan kaya naman pareho silang hindi naglakas loob tabihan ng binata. Makinig sana kayong mabuti. Alam ko unfair sa inyo ang gagawin ko pero mas unfair sa inyo kung itutuloy pa natin ang relasyon natin. Ngayon, kayong hindi ko maramdaman ang kahit na kaunting atraksyon sa inyo. Kung ano man ang relasyon natin noon, itinitigil ko na iyon ngayon. What? Halos sabay nilang sabi ni Leia dahil hindi sila makapaniwala sa nais ng binata. Ang ikinaiinis pa nga nila ay sinabi nito na wala daw itong atraksyon na nararamdaman sa kanila. I'm breaking up with you, girls. Hindi ko rin alam sa sarili ko kung bakit dala-dalawa pa kayong nobya ko pero sa tingin ko, our relationship is a far from a serious one. Kaya formal kong tinatapos ang relasyon natin. Seryoso ang mukha nito at alam nila ni Leia na hindi na magbabago pa ang desisyon nito kahit maglumasay pa sila sa sahig at lumuhod sa harap nito. Kung yan ang gusto mo, Loverboy, wala naman kami magagawa ni Vivian. Bali walang sagot ni Leia na mas ikinainis ni Vivian. Palibhas ay may isa pa itong nobyo na bilyonaryong inchik samantalang siya ay wala. Salamat. Akmang tatayo na sana si Stanley nang magsalita siya. Ayos lang naman sa amin iyon, Stanley, pero sana'y maging magkakaibigan pa rin tayo. Don't worry, may iba namang boylet itong si Leia at ganoon din ako. Hindi naman talaga seryoso ang relasyon nating tatlo. Naglalaro lang tayo ng apoy. Bagay niya pang kinagat ang kanyang labi upang akitin ito ngunit parang nandiri pa ito sa kanyang ginawa. Ano bang nangyari sa lalaking ito?
Samantalang dati isang kagatlabi lamang niya ay para na itong asong hindi mapakali sa pagnanais na maikama siya. Pero ngayon ay para na sila mga basahan sa paningin nito. Aaminin ni Vivian na hindi naman talaga sila sinaseryoso ni Stanley noon. Mahilig talaga itong mambabae ngunit na in love siya dito ng tunay. Nakakabilib ang galing nito sa kama at wala pang ibang lalaki na nakagawa ng ganoon sa kanya. Idagdag pang malaki ang kaibigan nitong itinatago na talaga namang nagpapatirik ng kanyang mata. Mabuti kung ganoon, mauna na ako sa inyo. Sandali, lover boy. Hindi mo ba itatanong kung sino ang isa ko pang nobyo? I don't care kung sino man iyon. Nasaktan siya sa pagkakasupalpal nito sa kanya ngunit itinuloy pa din niya. Ang kaibigan mo si Ricky. Boyfriend ko din siya kaya palagi pa rin tayo magkikita, Stanley. Huwag mo sanang masamain ang pagsama ko pa rin sa grupo nyo. Napailing si Stanley nang banggitin niya ang pangalan ni Ricky. Hindi naman niya nobyo ang gwapong lalaking iyon ngunit naka one night stand niya iyon noong isang gabi. Kaya masasabi niyang boyfriend na niya ito. Ayos lang, basta huwag niyo kaming guguluhin na magiging girlfriend ko. Wala tayong magiging problema. Napakunot ang kanyang noo dahil sa sinabi ni Stanley. Magiging girlfriend? Sino naman? Biglang pumasok sa isip ni Vivian ang mukha ng babaeng kasama ni Stanley kagabi sa night bar. May gusto ba ito sa simpleng babaeng iyon? Yung kasama mo ba kagabi? Nilakipan niya ng panunuksong ngiti ang kanyang pagtatanong para hindi nito mahalatang naiirita siya. Yeah? Sagot nito na may ningning ang mga mata kahit hindi pa man ito ngumingiti. Nox naman, lover boy. Mukhang magsaseryoso ka na. Good yan. So happy for you, lover boy. Masayang sabi ni Leia na talaga namang natutuwa para kay Stanley. Nais niya itong batukan dahil natuwa pa talaga ito. Palibasa hindi naman ito minahal si Stanley katulad ng damdamin niya. Happy for you, Stanley. Labas sa ilong na sabi niya. Isang tipid ng ngiti lang ay sinagot ni Stanley sa kanilang dalawa ni Leia bago ito umalis ng coffee shop. Ni hindi man lang dito ginalaw ang kape na in-order nila para dito. Natigil ang pag-iisip na Vivian sa nangyari kahapon nang bumulong si Tina sa kanya. Isa din itong modelo katulad niya. I think Stanley's going to ask this cheap little rat to be his girlfriend tonight. Akala ko ba kayo ni Leia ang girlfriend ni Doc Stanley? May isang daga kasang umiksena. Mapait siyang ngumiti at tumingin sa stage kung saan nandoon ang babaeng daga at ang lalaking mahal niya. Good evening everyone. Maraming salamat sa pagsama niyo sa amin ngayong mahalagang gabi. All of us was surely grieved more than 2 weeks ago. Nang mabalitaan naming na-aksidente ang anak namin at hindi na mahanap sa dagat ang katawan niya. Para na rin kaming namatay. Halos hindi kami makakain at parang ayaw na namin mabuhay ng misis ko. Pero miracle do happen. Sadyang mabait ang Diyos dahil ibinalik niya sa amin ang anak namin. Narinig siguro ng Diyos ang mayat-maya namin pagdarasal na sana ay nasa maayos na kalagayan lang ang anak namin at babalik siya sa amin balang araw. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na buhay pa rin ang anak ko. All thanks to our family angel, Eunice. Dahil inalagaan at niligtas niya ang anak namin. Nagpalakpakan ng mga tao sa paligid nang matapos magsalita si Mrs. Scott. Lalong namula ang mga pisngi ni Eunice dahil sa atensyong ibinibigay ng mga tao sa kanya. Pogi, nahihiya ako. Pasimpleng bulong niya kay Stanley dahil lahat halos ng tao ay sa kanya nakatingin. Don't be, kasama mo ako. Pagpapagaan nito sa loob niya. Maya-maya si Mrs. Scott naman ang nagsalita sa mikropono habang nakaakbay si Mr. Scott sa ginang. Kung mapapansin niyo po, napakabongga ng party na ito. Kulang na lang ho ihanda ko ang lahat ng menu sa buong Pilipinas dahil sa dami ng pinahanda ko. Pero ni Mrs. Scott kaya naman nagtawanan ang mga tao. Masyado kasing seryoso at madrama ang unang speech ni Mrs. Scott kaya naman pinagaan ito saglit ng ginang. May mga kamag-anak at mga kaibigan si Stanley na napapaluha dahil hindi biro ang nangyari dito. Nasa mukha ng mga tao ang pasasalamat sa Panginoon na buhay pa rin ito. Kidding aside, sobrang ligaya lang kasi talaga ng puso ko. Hindi ko maipaliwanag pero sigurado ako, lahat ng nanay sa mundo mauunawaan ako. Hinagpis at pagdadalamhati ang naramdaman ko noong akala ko patay ng anak ko. Hindi ko kaya. Walang nanay o magulang ang kakayanin mo wala ng anak.
Napakasakit ngunit ang malaman ang balitang buhay pa ang anak mo. Walang kapantay na ligaya. Para ako nabigyan ng bagong buhay ulit, kaya maraming salamat sa inyo dahil kasama namin kayo sa masayang araw na ito sa pag-welcome namin ulit sa aming anak. Isang masigabong palakpakan ang sumunod na narinig ni Eunice. Naluluha halos lahat ng nanay at mga magulang na nakikinig sa ginang. Kahit nga si Eunice ay napapaluha din dahil daman-daman niya ang labis na pagmamahal ng isang ina sa anak nito. Humarap si Mrs. Scott sa kanya at nilapitan siya. Maraming salamat sa bagong miyembro ng pamilya namin. Siya po si Eunice. Siya ang nagligtas sa anak namin at nagbalik ng sigla sa buhay namin at sa bahay na ito. Maraming salamat, Iha. Anak na rin kita simula ngayon. Maraming salamat sa iyo, darling. Hinalikan siya ni Mrs. Scott sa kanyang pisngi habang may mga luhang nagbabagsakan mula sa mga mata nito. Niyakap pa siya nito na mahigpit kaya tuloy napaiyak na din siya. Pakiramdam niya kasi ay may nagawa siyang malaki para sa mga ito kahit ang totoo naman ay pinagluto lang naman niya si Pogi doon sa isla. Hindi naman niya niligtas ito na literal dahil ito mismo ang hindi sumuko upang mabuhay. Marahil lumangoy ito na lumangoy upang makaligtas hanggang sa mapadpad ito sa dalampasikan. Ibinigay ni Mrs. Scott ang mikropono kay Stanley. Alam ni Eunice na nahihiya si Stanley dahil namumula ng konti ang tenga nito. Good evening. Salamat po sa pagpunta niyo ngayong gabi. Hindi ko man kayo maalalang lahat. Alam ko naman po na lahat kayo ay naging mahalagang parte ng buhay ko. Kaya nandito po kayo. Salamat po sa mga dasal ninyo. Sa kaluluwa ko kahit buhay pa naman ako. Nagbiro si Pogi kaya naman napangiti ang mga tao. Marahil ayaw lang nito na masyadong malungkot ang mga ito. Sa sobrang Pogi, pasaway ko siguro, hindi ako tinanggap sa langit at kailangan ko pa daw makilala ang babaeng katabi ko. Ang iba sa mga tao ay kinilig dahil sa simpleng hirit na iyon ni Stanley. Ang iba naman ay nagbubulong-bulungan dahil ngayon lamang may ipakikilalang babae sa Stanley sa publiko. Wala itong nobya na ipagmamalaki kahit na napakarami na nitong naging girlfriends. Tumingin si Stanley sa kanya. Naniniwala po ba kayo sa soulmate? Ako kasi, naniniwala na. Blessing in disguise po ang mapadpad ako sa lugar kung nasaan ang babaeng para sa akin. Sa loob po ng 2 linggo, nahulog na agad ang loob ko sa pinakamabait at pinakamagandang babaeng nakilala ko. Stanley, napayuko siya kaya nangiti siyang niyakap ni Stanley at hinalikan pa nito ang ulo niya. Kinilig naman ng iba sa mga bisita at tinutokso pa sila. Napakalawak din ang ngiti ni Mrs. Scott. Stanley is totally crazy over her. Pag nagbalik ang memorya niyan, ewan ko na lang. Napapailing na sambit ni Ricky dahil parang hindi nito kilala ang Stanley na nakatayo sa stage. Para kay Ricky, masyadong mabilis ang mga desisyon ni Stanley para masabing may damdamin na ito para sa babaeng kakakilala pa lamang nito. Ni hindi pa nga gumagaling ang sugat ni Stanley sa noo, naas na agad po mag-ibig. Nakangisi namang sambit ni Chris sa tabi ni Ricky. Kilalang kilala nila si Stanley. Hindi nito gagawin ang bagay na ginagawa nito ngayon kung nakakaalala lang ito. Pagsisisihan ni Stanley ang desisyon niya kapag nakaalala na siya. Malay mo naman, na-inlove talaga siya. Ano, gusto mo ba tayo? Nakangising tanong ni Chris. Sige, 2 million. Kapag nakaalala yan, si Stanley paniguradong iiwanan niya yung babaeng yan. She's not his type. Tatawa pa yung mokong na iyan sa ginagawa niya. Napailing si Chris. Palibhasa hindi ka pa na-inlove eh. Malay mo, na-inlove talaga yan si Stanley. Sige, 2 million itataya ko kahit makaalala yan si Stanley. Walang magbabago. Sa lahat sa atin ako ang nakakakilala dyan kay Stanley. Baka takbuhan pa niyan si Eunice. She's too simple and ordinary. I will never fall in love with ordinary girls. Mayabang na sambit ni Ricky.